Magandang araw! Kinagagalak namin kayong makasama sa Save the Children Bahay Aralan. Dala namin ang masasayang laro at gawain upang tulungan kayong masuportahan ang pag-unlad ng inyong mga anak. Ngayong nananatiling sarado ang mga paaralan upang tayo ay maprotektahan laban sa COVID-19, kailangang siguraduhin ang pag-unlad ng mga bata ay magpatuloy sa bahay. Sa panahong ito, sila ay dapat ligtas, malusog ang katawan, naiintindihan ang nararamdaman, at nalilinang ang mga kakayahan habang nasa bahay. Mga magulang at tagapag-alaga, tayo ay may kampanin na suportahan ng mga bata sa kanilang pag-unlad. Para sa mga batang edad 6 hanggang 9, ang mga sesyon ng Save the Children Reading Camp at Home ay tutulong sa paglinang ng kakayahan sa pagbasa at sa sosyo-emosyonal na pag-unlad ng mga bata. Sa bawat linggo ay makikinig tayo ng isang kwentong pambata na susundan ng iba't ibang gawain at mga laro. Mahalagang magbigay ng oras sa pagbabasa para ang mga bata ay matuto ng iba't ibang salita, lumawak ang kanilang imahinasyon, at magkaroon ng mas marami pang pagkakataong matuto ng iba't ibang bagay. Tara, tawagin ang mga bata para makinig sa mga kwento at sumali sa iba't ibang gawain ng Reading Camp at Home. Ang kwentong babasahin natin ay pinamagatang Ang Itim na Kuting. Ito ay isinulat ni Natasha Vizcara at iginuhit ni Ferdinand Guevara. Mga nanay at tatay, bago tayo magsimula sa kwentong ito, ay maaari ninyong pag-usapan ng inyong mga anak ang mga sumusunod na tanong. Nakakita na ba kayo ng kuting? Anong itsura ng nakita ninyong kuting? Sa kwento natin ngayon, pakikinggan natin ang nangyari sa isang itim na kuting. Nakakita na ba kayo ng itim na kuting? Meron ba kayong naaalala kapag nakakakita kayo nito? Alamin natin sa kwento kung ano ang mga naging karanasan ng itim na kuting. Handa na ba kayong makinig? Akala ni Ignacia, ang itim na kuting ay wala nang aampon sa kanya. Sa isang bahay ay tinawag siyang multo! Sa isa naman ay malas! Sa isa, uling! Hindi ako uling! Halos hikbi ni Ignacia. Hindi ako malas at hindi ako multo. Isa akong itim na kuting. May mga tumama naman. Sabi na nagwawali sa isang bahay, pusang itim! At ang sigaw ng alis sa malaking bahay ay, pusa! Pero, hindi naman siya kinupkop nito. Kailangan ng espesyal na pagpapakilala sa susunod na bahay. Kaya si Ignacia, ang itim na kuting, ay nag-isip at nangarap. Nagplano ng nagplano. Nakakita siya ng pangkulay at malaking papel. Siya'y nagsulat, nagdrawing, at nagkulay. Sa dulo ng daan kung saan maraming puno at mga bulaklak na kampupot, nakakita siya ng simpleng bahay. At dahil maliit lang siya at napakalaki naman ng trangkahan, sumigaw na lang si Ignacia ng isang malakas na meow. Lumabas ang isang batang babae. Tuwang-tuwa na kakargahin na sana niya si Ignacia, ngunit biglang nagtalumpati ang kuting. Magandang umaga ho! Ako si Ignacia, isang kuting na itim. Gaya ng nakikita ninyo, hindi po ako malas, hindi uling, at hindi multo. Ang sabi ni Ignacia habang itinuturo ng kanyang mahabang buntot ang kanyang mga drawing.
Alam niyo po ba, masarap at mainam ang mag-ampon ng puting. Kapag inampon niyo ako, pwede akong humiga sa mga importanteng papeles ng nanay at tatay mo para hindi tangayin ng hangin. Pwede rin akong pampainit ng paa kung maikli ang kumot. Pwede ring bandana, tagagising tuwing umaga. Ilaw kong brown out, kausap kapag malungkot. Masahista, tagakiliti, tagakamot, yung hindi masakit. Mas magaling akong magtansya ng panahon kaysa pag-asa. Estatwa, bantay sa kusina at syempre, tagahuli ng daga. Paglaki ko, pwede rin akong manghuli ng ibon. Medyo hiningal ang puting. Magsasalita na sana ang batang babae nang nagpatuloy si Ignacia. Pwede ko po ba kayong maging nanay? Pwedeng-pwede. Sa tuwa ni Ignacia, nagsitinghas ang balahibo niya sa likod ng tenga. Kaya lang, nang pinapasok na ng bata si Ignacia, kung saan-saan siya nagtatakbo, kung ano-ano ang itinanong. Hinanap niya ang kwarto ng bata. Anong oras niyo gustong magpagising? Hinanap niya ang kusina. Dito na lang po ako matutulog. Itinanong niya kung saan tumatambay ang mga daga. Gaano kalaki po ba ang mga daga rito? Shh! Minahon ka muna, ang bulong ng bata. Pero ang mga daga... Magandang puting, wala kaming mga daga rito. Hinamot ng bata si Ignacia sa likod ng tenga. Kinarga niya si Ignacia sa kusina. Pinainom niya ang puting ng mainit-init na gatas. Nang nabusog na si Ignacia, tinulungan siya ng bata na maglinis ng katawan. Kinarga uli ng bata si Ignacia at dinala sa hardin. Hinalikan ng bata si Ignacia at ang sabi ay, "Ayaw ko ng yaya. Gusto ko ng kaibigang pusa." At kontento at mahimbing na natulog si Ignacia sa piling ng kanyang bagong nanay sa hardin na mahangin sa lilim ng maraming puno. Diyan nagtatapos ang ating kwento. Ngayon naman ay mayroon akong mga itatanong sa inyo. Maaring pag-usapan ng inyong mga sagot kasama sila nanay at tatay o mga ate o kuya. Ano-ano ang itinawag kay Ignacia sa mga naunang bahay na pinuntahan niya? Positibo o negatibo ba ang mga salitang ito? Bakit mo nasabi na ito'y positibo o negatibo? Ano kaya ang naramdaman ni Ignacia nang makita ang reaksyon sa kanya ng mga tao? Ayon kay Ignacia, ano-ano ang mga bagay na kaya niyang gawin? Sa inyong palagay, bakit kaya natatakot o nagagalit ang ibang tao kay Ignacia? Bakit kaya ayaw nila sa kanyang itsura? Kung kayo si Ignacia, ano kaya ang inyong mararamdaman? Kung kayo naman ang mga alay sa kwento, gagawin ba ninyo ang ginawa nila kay Ignacia? Bakit oo o bakit hindi? Para kila nanay at tatay, ang mga tanong ay ilang halimbawa lamang ng mga pwede ninyong pag-usapan kasama ang mga anak pagkatapos ng kwento. Ang pagtatanong at pag-uusap pagkatapos ng bawat kwento ay makakatulong para mas lumalim ang pag-unawa ng mga bata sa kwento.
Para naman sa mga batang nasa ikatlong baitang, pwede nating gawin ito para matulungan tayo na mas makilala ang mga tauhan sa ating kwento. Una, gumuhit tayo ng bilog sa gitna ng ating papel. I-drawing natin si Ignacia sa loob ng bilog. Sa gilid ng bilog, gumawa naman tayo ng isang kahon at isulat natin ang salitang anyo. Isulat natin dito ang mga salitang naglalarawan kay Ignacia. Sa kabilang parte naman ng inyong papel, ay mag-drawing ulit ng kahon at isulat ang salitang tingin ng tao kay Ignacia. Ano ang tawag ng mga tao kay Ignacia? Mag-drawing ulit tayo ng isa pang kahon sa ibaba at isulat natin ang salitang naramdaman ni Ignacia. Ano kaya ang naramdaman ni Ignacia sa pagtingin sa kanya ng ibang tauhan sa kwento? Sa kabilang bahagi, mag-drawing uli ng kahon at isulat natin ang kayang gawin ni Ignacia. Ano-ano ang mga kakayahan niya? Ang gawain na ito ay pwede ring gawin sa iba pang mababasa ninyong mga kwento para matulungan kayo na mas maintindihan ang mga ito. Si Ignacia ay itinaboy ng ibang tauhan sa kwento dahil sa mga paniniwalang batay sa tradisyon. Naniniwala ba kayo na ang mga itim na pusa ay malas? Ang mga ganitong paniniwala ay kadalasang dulot ng takot at walang patunay na ito ay totoo. Magtanong sa magulang o makinig sa mga eksperto para sa tamang impormasyon. Hindi dapat husgahan o kutsain ang sinuman nang dahil sa kanyang anyo. Maitim man si Ignacia ay marami siyang kayang gawin. Walang kinalaman ng kulay o itsura sa ating mga kayang gawin. Respetuhin natin ang bawat isa, iba man ang anyo o kulay. Ang ating mga pagkakaiba ay bahagi ng ating pagkatao. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw sa Bahay-Aralan gamit ang Reading Camp at Home. Kung gusto ninyong iparating sa Save the Children ang naging karanasan sa sesyon na ito, i-text ang Bahay-Aralan, space, inyong pangalan, space, edad ng anak, space, inyong mensahe at isend sa 225-6677. O kaya, sumali sa Bahay-Aralan Edad 6 to 9 group sa Save the Children Philippines Facebook page. Tandaan, ligtas, may suporta at umuunlad ng bata sa kanyang bahay-aralan. Virus, layo-layo, hindi ka dapat nandito. Bata ay dapat malusog. Virus, layo-layo. COVID-19, layo-layo, di ka dapat nandito. Mga bata'y dapat malusog. Virus, layo-layo.